Ano po yung nangyari? Kung bakit, papanong nabiktima ang inyong mga kliyente? This case po kasi, Ms. Ali, ay nagsimula po tulad po ng ibang nangyayari, no? Na nangyari ahead of this one. Ito po ay pagbebenta po ng securities. No? It involves bonds, kasama po dyan yung stocks and other investment contracts. Pag nagbebenta po kasi ng investment contract or bonds or isang security ang isang corporation, kailangan na po kasi ng secondary license po ito. Oo. It's easy. Then lahat po ng mga endorsers, lahat po ng mga intermediaries na nagbebenta ng securities ng corporation na yon, requirement din po under SRC, Security Regulation Codes, na dapat po sila ay may special permit. So lahat po ng involved doon, kung wala po yung requirement na yon, ay definitely nagkakaroon po sila ng violation doon sa Securities Regulation Code na pinapatupad ng SEC. Okay. So, Attorney Labe, yung para lang sa kaalaman po ng ating mga nanonood, nakikinig, no, you're representing 39 complainants, no? And base po sa linatag po namin, 90 million po ito ba sama-sama po yung 90 million po ng 39 na nagrereklamo, pero 1 billion po ang danyos ba ang hinahabol ninyo? Pwede ba pag-usapan po ito? Paano nyo po napagsama-sama yung 39 complainants? Lumapit po sila sa akin pa isa-isa, pa dala-dalawa. Tapos grupo po kasi itong mga to dahil na hinahabol na po nila that time yung board of directors ng corporation kung saan doon po sila ay naglagak ng kanilang investment. Ngayon hindi na po nila mahanap. So lumapit po sila sa... Ay, Attorney, nako, nag-freeze. Sana nilang sa umpisa lang, maibalik sana yung pinuhunan nila, yung pinundar nila, yung ininvest nila doon sa corporation. Hanggang sa hindi na po mahagilap yung board of directors, eventually, yun na po yung dahilan kung bakit porsigido na po silang isampa yung kaso sa korte. Okay. Gusto ko po malaman, no, gaano katagal na po ito, no? How long ago nung sila po ay nag-umpisa po magbigay po ng investment? Kung pwede niyo ikwento, paano sila naengganyo, no, na mamuhunan? Kakilala ho ba nila? I don't know if you can reveal her name. Chanda po kasi ang lumilitaw na pangalan na siya daw may-ari nitong Dermacare. So, siya ho ba mismo ang kumausap dito sa 39 po na nagrereklamo? How far or how long ago were they asked to invest? Ang corporation po na Dermacare ay legitimate naman po ito. May primary po na permit ito. So may physical na clinic siya sa iba't ibang panig, no? Iba't ibang lugar ng ating bansa. Nakikita po nila yon. And 12 years in operation siya nung nagbukas siya as... nung kumukuha na siya ng investment from the public. Then, 2020, as early as 2020, may mga nag-i-invest na doon sa mga clients ko na lumapit sa opisina namin. Kaya po sila na-entice dahil maganda po yung scheme niya, maganda po yung return of investment rather. Dahil umaabot po ng 12 to 15% per quarter. Bukod doon ay, yun po yung 12 to 15% per quarter ay sure na interest or sure na income po yun based doon sa capital outlay nila na ini-invest nila sa corporation. Bukod ba doon, binibigyan po sila ng 50% sa lahat po ng services at saka products ng mismong clinic. Discount, yes. Yung one kasawa po na punta doon, kasi mahilig po tayong magpapaganda. Mahabol tayo sa mga ibang lahi dito sa Asia. So talaga po na-entice sila at lalo po silang na-entice dahil nga po nagsipaglabasan po itong mga endorser. Na sila din po mismo na nagsasabi, nagpapatunay na itong corporation na ito ay magandang mag-invest dito. Hindi po sila endorser sa produkto, kundi endorser sila doon sa pagbebenta nung mga investment contract. So, sila tinatamaan. Kasi mag-iba po yun na, Ma'am Ali, no? Halimbawa po ako, nag-i-endorse po ako ng isang services or ng isang produkto. Wala po ako violation doon dahil produkto or services po yung ini-endorse ko. Pero kung tayo po ay nag-i-endorse na ng isang securities, bonds, investment contract, yun po ang kailangan na po natin kumuha ng special permit
sa SEC. SEC, So, dahil po doon, dahil tinitingnan po nila itong mga artista, siyempre tinitingnan po nila yung integridad ng artista, magagaling po itong mga artistang ito. Sila po ay may mga integrity. At bukod doon, sila din po mismo ay apparently ay may interest doon sa corporation na yon na hindi ko ma-discuss kung anong ating interest dahil nasa korte na po yung kaso. At lalo po yung nagpapatibay ng kanilang paniniwala na talaga pong legitimate itong corporation na ito at allowed po ito na kumuha ng investment from the general public. So yun po yung nagpapatibay sa kanila na mag-invest. Then eventually po, unti-unti pong nagsipagtalbogan yung mga cheque way back 2022. Ganun Sa mga investors, nakatagal. no? Oo. Tagal na pala, no? Nag-bounce na since 22. Oo. Nahalukay mo yung Yes, parang po. dumistansya na si Neri nung 2022. Oo, meron siyang di ba, para may disclaimer post. na siya last year, nung September. 2023 po siya, September, 23. nagbigay ng kanyang pahayag. Yes, Sinasabi rin naman po, to be candid, all over the internet, all Oo. over the media, tumutulong ko siya na ma-reach out yung board of directors. Oo. At hindi naman ho galit yung mga client kay Miss Neri kasi they also believe na to their mind na si Miss Neri din po ay naging biktima dyan. Although, siyempre doon sa way back 2022 and earlier, or earlier nung 2020, before po siya naglabas ng kanyang pahayag sa iba't ibang apps. Siya po ay involved doon sa corporation as kung endorser man siya or whatever. May mga pruweba po ang aking mga client na i-divulge po nila sa korte. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.